Nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday. Saan-saan nga ba yung makakaapekto? Here's what we know so far. Dahil po sa Super Typhoon Inday, nakataas na ang wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Apayao, Kalinga, Isabela, northern portion ng Aurora, northern and central portions ng Catanduanes, northeastern portion of Quirino, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, eastern portion ng Mountain Province at ganun din sa northern portion ng Abra. Posible po matagdagan pa yung mga lugar na isa sa ilalim dito sa wind signal sa mga susunod na araw habang papalapit itong bagyo. Pwede rin po na ngayon medyo kalmado pa ang panahon sa mga area na nabanggit, pero meron tayong 36 hours na lead time kung kailan po natin aktual na mararamdaman ito pong epekto nitong bagyo. Kaya gamitin po natin yung oras na yan para makapaghanda. Latest bulletin ng Pag-asa as of 11 a.m. kanina, huling namataan ang Super Typhoon Inday, 1,270 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 195 kilometers per hour. Yung bugso naman nasa 240 kilometers per hour. Ang pagkilos po niyan ay pa-west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa latest track po ng Pag-asa, mababa pa rin yung chance ng landfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero posible po yan lumapit dito sa bahagi ng Batanes o sa may extreme northern Luzon, lalong-lalo na sa Biyernes. Pero mga kapuso, bukod po dito sa direktang epekto ng Super Typhoon Inday, dapat din nating paghandaan yung mga pag-ulan na dadalhin naman nung ine-enhance o pinalalakas na habagat. Dahil po, ayon sa Pag-asa, posible na maramdaman natin yung pinakang peak o yung kasagsagan nito sa Biyernes at sa Sabado. Pag-usapan natin yung mga pag-ulan naman na mararanasan ngayong araw o ngayong hapon po. Inaasahan natin mga kalat-kalat na ulan sa Luzon at Visayas, pero dito sa bahagi ng Mindanao ay malawakan pa rin po yung mga pag-ulan. Meron din tayo nakikita ng mga malalakas na buhos na posibleng magdulot ng mga pagbaha o landslide. Bukas naman Thursday, halos ganyan din po, mga kalat-kalat pa rin yung mga pag-ulan. At gaya po na nabay ko kanina, ayon po sa Pag-asa, paghandaan po natin yung peak ng mga pag-ulan na dala po ng enhanced habagat sa Biyernes at ganoon din sa Sabado. Nakikita po natin, merong heavy to intense at meron din torrential o yung pong malalakas at halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan sa mga araw na yan. At yan ang what we know so far. Abangan niyo po ang susunod na updates. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA News.